Mga impluwensya ng Amerikano sa mga Pilipino. Relihiyon. Isa sa mga naging ambag ng mga Amerikano sa mga Pilipino ang relihiyong Protestantismo. Naniniwala rin ang relihiyong ito na si Jesus ay Diyos. Bawat simbahang protestante ay pinangungunahan ng mga pastor. Pinairal din ng mga Amerikano ang paghihiwalay ng simbahan at estado at ang pagkakaroon ng kalayaan sa pagpili ng sariling relihiyon. Dahil dito, maraming sekta ng Protestantismo ang naitatag sa bansa tulad ng Baptist, Episcopal, Evangelical, Presbyterian, at Methodist. Itinatag din ni Padre Gregorio Aglipay ang Iglesia Filipina Independiente noong Agosto 3, 1902, na patuloy na lumaganap sa panahon ng pananatili ng mga Amerikano. Kalusugan at kalinisan. Binigyang pansin ng mga Amerikano ang kalusugan at sanitasyon ng mga Pilipino. Itinatag ang Lupon sa Kalusugan ng Bayan, Board of Public Health, noong 1901. Natutunan ng mga Pilipino ang wastong pagpapanatili ng kalinisan sa sarili at pagkain. Itinayo sa mga bayan ang mga sentrong pangkalusugan tulad ng klinika at ospital. Pinakatanyag dito ang Philippine General Hospital o PGH na itinayo noong 1910. Sa pamamagitan ng makabagong medisina at panggagamot, nasugpo ang mga sakit tulad ng ketong, tuberculosis, kolera at bulutong. Panitikan. Dahil sa paggamit ng wikang Ingles, yumabong ang panitikang Pilipino sa Ingles. Maraming Pilipinong manunulat ang naging tanyag sa larangan ng tula, sanaysay, maikling kwento, dula at nobela, kabilang sina Carlos P. Romilo, Juan F. Salazar, Maximo M. Calao, Nick Joaquin, Jose Garcia Villa, N.V.M. Gonzales, Vicente M. Hilario, Aurelio Tolentino, Severino Reyes, Zoe Lo Galang, at Fernando Maramag. Nalathala ang mga pahayagang tulad ng Manila Times, 1898, Manila Daily Bulletin, at Cable News, 1900. Sumulpot din ang mga lingguhang pahayagan sa Ingles gaya ng Independent, 1915, ni Vicente Soto. Kasunod dito ang mga pang-araw-araw na pahayagan tulad ng Philippine Herald, 1920, ni Manuel L. Quezon at Manila Tribune, 1925, ni Alejandro Roses. Pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon. Transportasyon. Ipinagawa ang mga lansangan at tulay. Pinasok ang mga sasakyan gaya ng bisikleta, truck, motorsiklo at automobil. Unang dinala noong 1903. Trambiya na hinihila ng kabayo ay napalitan ng trambiyang de kuryente. Meralco, 1903. Philippine Railway Company, 1906. Naglagay ng riles sa Cebu at Panay. Manila-Dagupan Railway, binili 1916, tumungo sa Manila Railroad Company, San Fernando La Union, Legazpi Albay. Daungan at Pandubig, binuksan ang mga daungang bilang 196, kabilang ang Pier 7 sa Maynila, isa sa pinakamalaki sa silangan. Komunikasyon. Naipakilala ang telepono, wireless telegraph at radyo. 1939, may 4 na pribadong estasyon ng radyo: KZRM, KZRH, KZRQ, Maynila, at KZRC, Cebu. Pinahusay din ang serbisyo ng kawanihan ng Koreo, mas mabilis na pagpapadala ng liham, telegrama, at money order. Tahanan at gusali. Nabago ang disenyo ng mga bahay at gusali sa ilalim ng mga Amerikano. Mga tahanan gaya ng bungalow, chalet, apartment, at konkretong bahay. Nauso ang paggamit ng flush toilet.
Ginaya ang mga disenyong Amerikano sa mga gusali tulad ng Korte Suprema, Kagawaran ng Agrikultura, at Post Office sa Maynila. Pamumuhay, pananamit, kalalakihan, polo shirt, Amerikana, kurbata, pantalon. Kababaihan, bestida, sapatos na mataas ang takong, handbag, makeup, lotion, pabango. Pagkain, ipinakilala ang mga pagkain gaya ng hamon, hotdog, sausage, beefsteak, hamburger, cookies, sandwiches, at tinapay. Nasanay din sa pag-inom ng soft drinks, beer, whiskey, at iba pang alak. Kagamitan sa bahay, refrigerator, floor polisher, washing machine, vacuum cleaner, rice cooker, at iba pa. Libangan, sine, bowling, billiards, ping-pong, mga sports, basketball, baseball, softball, volleyball, football, mga sayaw, cha-cha, boogie, rumba, charleston, foxtrot, at iba pa.